Eto, nagkabistuhan bigla. 12 appointe na nakapwesto, pinesto ni dating Presidente Digong Diano sa Supreme Court. Ito na ang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, latest update tungkol dito sa hatol kay Sara Duterte ng Korte Suprema. Wantuwa pumapalakpakan tayo nga nito nga si Bato at ilang mga senador ni Sara Duterte. Palakpakuan tayo nga at ito nga si Bato ay sinapian daw siya ng Holy Spirit, kaya tan sabi niya hallelujah. At ito pa ang mas matindi. Dito sa 15 na nakapwesto diyan po sa Supreme Court ay appointee ho ni dating Presidente Digong ang 12. Mga kaibigan, hindi tayo magtataka kung bakit ginagago nitong Supreme Court na ito ang hatol, niloloko ang taong bayan. Mga kaibigan, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Eto, ibabahagi ko po sa inyo mga kaibigan ang sari-saring reaction nitong pagkakaroon po ng hatol sa impeachment trial na hindi raw matutuloy at inutos ng Korte Suprema. Pinaboran ho itong si Sara opposite. But anyway, ito po muna, ibabahagi ko po sa inyo ang katibayan kung papaano itong mga tao na masaya dahil nga ho sila ay nagwagi sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ito. Kabilang sa natuwa sa desisyon ng Korte Suprema ang mga Senator Judge na sina Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sabi ni Bato, Holy Spirit na ang gumalaw sa desisyon ng SC. Narito ang aking report. Napa-hallelujah si Senator Bato de la Rosa sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hallelujah! ICC is coming to town. Ano kaya sasabihin nito? Baka sabihin nito magtatago na lang ako. Mga kaibigan, sa maniwala po kayo sa hindi. Mga mahal kong taga-subaybay. Soon, pupusasan po ng ICC at ni General Torre itong si Bato, mga kaibigan. Abangan po yan. Ito pa. Natalo ng Holy Spirit ang pwersa ng kasamaan. Unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Natalo ng Holy Spirit ang pwersa ng kasamaan. Para naman sa isa pang kakampi ng Vice Presidente sa Senado na si Senator Amy Marcos, tila tapos na ang laban. Dalangin na lang daw ang desisyon ng SC, awat na sa politika at atupagi na ang trabaho. Pati ang isa sa mga petitioner sa si Attorney Israel Torion, ikinatuwa ang desisyon. Tagumpay daw ito ng taong bayan. Pero si Senator Risa Hontiveros, huwag mo nga kaming budulin na Torion. Huwag mong gamitin ang tagumpay ang taong bayan. Dahil ilang porsyento ho, magmigit kalahati ng porsyento or 62%, approximately going to 70% ang gusto na ituloy ang impeachment trial kay Sara Duterte. Ba't sasabihin mo ngayon tagumpay ng taong bayan? Hindi mo kami mabubudol. Mabubudol mo lang ang iyong mga tagasunod. Huwag mong baguhin mo yung estilo mo, Torion. Abogado ka pa naman na subaybay namin kung ano ang estilo na ginawa mo kay Kibuloy. Tapos ngayon dito, sasabihin mong ganyan, umarap pa sa salamin mo. Isama mo na lang ang iyong mga tagasunod. Kami hindi susunod sa iyo. At huwag mo sabihin at taong bayan, tagumpay ng taong bayan. Hindi ho. Anak ko ho. Ito pa.
Ros, dismayado. Isa raw sa pinagtataka ng senadora ay kung paano na... Pati ang isa sa mga petitioner sa si Attorney Israel Torion, ikinatuwa ang desisyon. Tagumpay daw ito ng taong bayan. Pero si Senator Risa Hontiveros, dismayado. Isa raw sa pinagtataka ng senadora ay kung paano nalabag ang 1-year bar rule, gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. Naniniwala naman daw si Senator Bam Aquino, dapat ituloy ang paglilitis. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Tingin naman ni Senator Joel Villanueva. Ayun mga kaibigan, dapat ituloy ang impeachment trial. Ako po ay pabor dyan. Pabor team po ba kayo? O ito pa. Decision pa rin ng mayorya ang dapat manaig. Dapat daw pag-usapan ito ng mga senator judge sa loob ng impeachment court at magdesisyon sa tatakbuhin ng impeachment complaint. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Nangyari na yan nung time ng impeachment ni former Chief Justice Corona. So, ganun din yan. The same thing. Si Senator Tito Soto gustong marinig ang sasabihin ng mga taga-kamara. Mayroong nagka-advise sa akin na pwede rin namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. Ayan mga kaibigan, marami pong mga nagbibigay ng kanilang opinion, public opinion dito ho. Sa nga po'y desisyon ng Supreme Court. Naman sa indignation rally ng grupong ito ang pagkadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pag walang trial, walang due process. At ang mas mapait dito, ang pinagkaitan ng due process ay yung taong bayan. Ang basa naman ni News 5 resident political commentator Ronald Llamas, tila may hinabol na deadline ang naging desisyon ng Korte Suprema. It wasn't entirely unexpected. More than 2 weeks ago, lumalabas na yung balita na yan. Dahil sa Lunes ay magkakaroon ng SONA. Sa Lunes ay officially magbubukas yung 12th Congress ng Senado na pwedeng pagbotohan yung impeachment na ipinasa sa kanila ng 19th Congress. Ayun mga kaibigan, sari-saring reaksyon po. At ito, ibibagay ko po sa inyo. Mayroong oras pa ba tayo? O mayroon pa? Ito lang muna. At ito, yan po yung buhat dito sa usapang kongreso. Nandiyan po ang mga larawan na Duterte appointees. 12 sa 15 na membro ng Supreme Court, kabilang na si Chief Justice Alexander G. Gismondo ay itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po buhat dito sa kongreso. Nandito po ang kanilang mga larawan. Yan. At yung makikita nyo po mga larawan na yan ay mga tauhan po diyan sa Supreme Court na 12 po diyan ay appointe ni dating Presidente Digong at mas matindi itong mismong Chief Justice ay appointe rin po ni dating Presidente Digong. Noon pa ho ito na lumalabas na balita na may lalabas na desisyon na ganyan nga mangyayari dahil mayroon pong nakuha ang impormasyon. Nangyari po yan dahil ho dito sa nga po pagiging appointe na 12 nakapwesto dyan po sa Supreme Court. Bibigyan po natin ang part ito. Itong pong full commentary tungkol dito sa Supreme Court na mga appointee dahil marami ho ang dismayado. Wala akong problema sa taong bayan kung nagkaroon po dito ng tamang linaw dahil obvious na obvious. Pangitang-pangita ho na ito ay pinagtulong-tulungan ng Supreme Court, ng Senado sa pangunguna ho nitong si Escudero at siyempre itong mga senador ni Sara Duterte dahil sa pamagitan po ng delay ay gumagawa po sila ng paraan ng kahantungan po talaga nito ay itong pag-dismiss ng impeachments. Datapwat gumawa po sila ng mga butas, taktika na pinaliwanag ko sa video na yan na 1-year bar rule. Pangita naman ho, hindi po mangyayari yan mga kaibigan kung ito ho ay nagkaroon ng tamang pagsusuri. Bagkus ang nanaig po dito ay utang na loob at siyempre kampi-kampihan dahil po diyan sa mga impormasyon na nakuha na yan. Unang-una, napakalakas po itong tinatawag na 12 na appointe na justice po diyan sa Supreme Court na nakapesto. Pasensya na po, kinulang tayo sa oras. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye. Palakpakan.